Noong hapon ng ika-18 ng Abril taong 2024 sa lungsod ng Rumoy na matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Hokkaido, Japan, naghahanda ng umalis ang 17 taong gulang na si Chuki Murayama. Bago siya lumabas ng bahay, sinabi niya sa kanyang ina na makikipagkita lamang siya sa kanyang kaibigan at uuwi daw siya bago mag-alas 11 ng gabi. Pagkasabi nito, umalis siya suot ang maluwag na hoodie, sneakers at may dalang bag. Karaniwan lang ang kanyang kasuotan para sa isang maikling lakad. Pero ng gabing iyon, lumipas na ang alas 11 ng gabi ay hindi pa rin nakakauwi si Chuki. Dahil nag-aalala na ang kanyang ina, sinubukan siyang tawagan nito pero naka-off na ang kanyang telepono. At doon na nagtapos ang anumang komunikasyon mula sa kanya. Krimen X-Files. Matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang noong nasa middle school pa siya, sa kanyang ina na nanirahan si Chuki. Posibleng dahil sa hindi matatag na sitwasyon sa kanilang pamilya, madalas siyang nahihirapang kontrolin ang kanyang emosyon. Paminsan-minsan ay umaalis siya ng bahay o hindi pumapasok sa kanyang paaralan. Dahil dito, inisip lang ng kanyang ina na gaya ng dati, umalis na naman siya at nakituloy lamang sa bahay ng isa niyang kaibigan. Pero lumipas ang isang araw, pagkatapos ay 2, at pagsapit nga ng ika-4 na araw, wala pa ring balita tungkol kay Chuki. Naka-off pa rin ang kanyang telepono at nagtanong na ang kanyang ina sa mga kaibigan ni Chuki, pero ni isa sa kanila ay walang nakakaalam kung nasaan siya. Doon na niya napagtanto na may seryosong nangyari sa kanyang anak. Dahil dito, agad niyang iniulat sa pulisya ang pagkawala nito. Noong ika-20 ng Abril taong 2024, sinimula ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Karaniwan, ang unang 24 na oras matapos mawala ang isang tao ang tinatawag ng mga pulis na golden hours, kung saan ito ang pinakamahalagang panahon para sa posibilidad na matatagpuan pa siyang ligtas at buhay. Ngunit sa kaso ni Chuki, 4 na araw na ang lumipas kaya napakaapurahan na ang sitwasyon. Sinuri ng mga pulisya ang mga CCTV at communication records upang sana'y matunton ang kanyang kinaroroonan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, natuklasan nila ang huling lugar kung nasaan nakita si Chuki at ito ay nasa isang hindi inaasahang lokasyon. Ito ay sa labas ng Asahikawa at ito ay humigit kumulang 55 milya o 70 kilometro ang layo mula sa kanyang bahay. Ganap na hindi pamilyar ang lugar na iyon kay Chuki. Bagamat maunlad ang sentro ng Asahikawa at maraming shopping center at restaurant, ibang-iba ang sitwasyon sa mga liblib na bahagi nito. Kaunti lamang ang mga CCTV sa lugar at kapag gabi, halos balot ito ng matinding dilim, dahilan para madalas itong maging lugar ng mga insidenteng may kinalaman sa krimen. Pero ang tanong ay bakit nga ba nagtungo roon si Chuki? Dahil dito, nagpadala ang pulisya ng mga tauhan upang halughugin ang lugar, suriin ang mga CCTV at magsagawa ng house-to-house na mga pagtatanong. Maya-maya ay isang mahalagang saksi ang lumantad at siya ay isang empleyado ng isang convenience store. Ayon sa kanyang salaysay, hating gabi daw ng ika-18 ng Abril ay bigla na lang bumagsak ang pinto ng tindahan at mabilis na pumasok si Chuki habang hinihingal. Nanginginig daw siya, paikot-ikot ang tingin na tila may matinding takot at halatang nasa matinding pagkabalisa. Sa nanginginig daw niyang boses ay nagmakaawa siyang tulungan siya. Nagulat ang empleyado at naghahanda na sana siyang tumawag ng pulis nang muling bumukas ang pinto. Pumasok ang isa pang dalagang halos kasing edad ni Chuki at matatag nitong sinabi na kakaiba lang ang babaeng iyon at wala silang dapat ipag-alala. Pagkatapos nito, mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Chuki at mabilis siyang kinaladkad palabas ng tindahan. Nag-atubili ang empleyado, ngunit wala daw siyang nagawa kundi panoorin silang maglaho sa madilim na kalye.
Dahil sa testimonya ng saksi, sinuri ng mga pulis ang CCTV sa eskinita at doon nila natuklasan ang isang nakakagulat na detalye. Hindi pala nag-iisa si Tsuki. May kasama siyang 3 pang kabataang babae at isang lalaki. Lumalabas na magkakasabwat sila ng babaeng humila kay Tsuki palabas ng convenience store. May isa pang saksi ang nagsabing nakita daw niya si Tsuki sa pagitan ng gabi ng ika-18 ng Abril at madaling araw ng ika-19 ng Abril na tila hirap makatayo sa Ishikari Bridge. Lubhang ikinabahala ito ng mga pulis dahil posibleng may nangyari na sa kanya malapit sa ilog. Nagbabala din ang mga residente sa lugar na napakalawak ng Ishikari River at napakalakas ng agos nito kaya madalas itong itinuturing na lugar kung saan mahirap makakita ng anumang ebidensya. Ayon pa sa isang residente, kapag may itinapon sa ilog, maaari itong maipit sa pagitan ng mga bato at hindi agad lumitaw sa ibabaw. Dahil dito, agad na itinuon ng mga pulis ang kanilang paghahanap sa paligid ng ilog. Nagpatuloy ang paghahanap sa loob ng isang buong buwan, ngunit walang natagpo ang bangkay o kahit anong personal na gamit ni Tsuki. Dahil dito, binago ng mga pulis ang kanilang estratehiya at sinuri ang mga panapanahong kondisyon at agos ng ilog. Sa Hokkaido, nagsisimulang matunaw ang niyebe tuwing Abril dahil sa pagdating ng tagsibol. Kasabay nito, madalas ding magkaroon ng malalakas na pag-ulan. Dahil sa dalawang salik na ito, mas lumalakas ang agos at mas tumataas ang tubig sa ilog kaya posibleng inanod ang katawan ng napakalayo. Nang palawakin naman ng mga pulis ang kanilang paghahanap sa direksyong iyon, naging tama ang kanilang hinala. Sa wakas ay sa pagtatapos ng Mayo taong 2024, may natagpo ang bangkay sa ibabang bahagi ng ilog at ito'y humigit kumulang 37 milya mula sa Ishikari Bridge. Hubad ang katawan at labis na itong naaagnas kaya imposible na itong makilala sa pamamagitan lamang ng itsura nito. Matapos namang isailalim sa DNA test at fingerprint comparison, nakumpirma nga na ang mga labi ay kay Tsuki. Malapit sa kanyang katawan ay nakita ng mga pulis ang kanyang mga damit at handbag. Ngunit may isang kakaibang detalye. Nawawala ang kanyang wallet at telepono kahit na mahigpit pa ring nakasarado ang zipper ng kanyang bag. Dahil dito, naniniwala ang mga investigador na posibleng kinuha ng gumawa ng krimen ang kanyang telepono o kaya naman ay itinapon ito sa ibang lugar. Ayon sa resulta ng kanyang autopsy, namatay si Tsuki dahil sa pagkalunod. Ngunit bago iyon, nagtamo siya ng maraming bali sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at malulubhang pinsala na palatandaan na nakaranas muna siya ng matinding pananakit bago siya inihulog sa ilog at namatay. May ilan ding sugat na kawig ng mga pinsalang nakukuha kapag nahuhulog mula sa napakataas na lugar. Naniniwala ang mga pulis na ang telepono ni Tsuki ang susi upang matukoy ang responsable sa nangyari dahil naroon ang talaan ng mga taong nakasama niya bago ito nawala. Humingi sila ng tulong sa mga telecommunications provider at mga social media company at sa kabutihang palad, na-recover nila ang lahat ng mga datos. Habang sinusuri naman ang mga ito, may isang nakakagulat na natuklasan sa direct messages ni Tsuki. Matagal na pala siyang nakakatanggap ng sunod-sunod na mga pagbabanta. May mga mensaheng nagsasabing gusto ba talaga niyang mamatay at kung ayaw niyang mangyari iyon, kailangan niyang magbigay ng pera. May isa ring mensaheng humihingi ng 100,000 yen at iniuutos ng nagsabi na ipadala niya iyon kaagad sa mga ito. Bigla na lamang tumigil ang mga mensaheng iyon noong ika-18 ng Abril, ang mismong araw na nawala si Tsuki. Matapos namang matunton ang pinagmulan ng mga mensahe, nakilala ng mga pulis ang isang 21 taong gulang na babae na nagngangalang Uchida Riko. Nang ipakita nila ang larawan ni Riko sa empleyado ng convenience store, agad nitong kinumpirma na siya ang babaeng humila kay Tsuki palabas ng tindahan noong gabing ito ay nawala.
Matapos naman ang mahabang investigasyon, unti-unti nang nabuo ang kabuuang pangyayari. Noong 12 ng Hunyo taong 2024 o halos isang buwan at kalahati matapos ang insidente, inaresto si Uchi Darico dahil sa hinalang siya ang responsable sa pagkamatay ni Tsuki. Ngunit hindi pangkaraniwang sospek si Rico. Inamin niyang nakipagkita daw siya kay Tsuki pero mariin niyang itinangging siya ang dahilan sa pagkamatay nito. Ayon sa kanyang salaysay, nakipagkita siya kay Tsuki at iniwan daw niya ito sa tulay. Hindi na raw niya alam kung nahulog ito o kung saan ito nagpunta pagkatapos noon. Sa kabila ng mga nagbabantang mensahe, wala pa ring matibay na ebidensya ang mga pulis na direktang magpapatunay nga na si Rico ang pumatay o nanakit kay Tsuki. At dahil patuloy siyang tumatanggi, tila umahabot sa wala ang investigasyon. At nang magmukhang posibleng hindi na malutas ang kaso, isang malaking pagbabago ang biglang nangyari. Bukod sa Ishikari Bridge, kung saan pinaniniwala ang may mahalagang nangyari sa kaso, may isa pang tulay na tumatawid sa Ishikari River at ito ang Kamui Bridge. Habang pinalalawak ng mga pulis ang kanilang paghahanap sa paligid ng tulay na ito, hindi inaasahang natagpuan nila ang sirang telepono ni Tsuki. Agad itong isinailalim sa forensic examination upang mabawi ang laman ng device. At ang kanilang natuklasan ay isang nakakagulat na video. Sa video ay makikitang hubad si Tsuki at nakadapa sa sahig habang umiiyak at desperadong nagmamakaawang iligtas ang kanyang buhay. Maalog ang kuha ng video at sa likuran ay maririnig ang panunuya at pagtawa ni Rico at ng kanyang mga kasamahan. Sa huling bahagi ng video, makikitang nanginginig sa takot si Tsuki habang pinipilit siyang umupo sa railings ng tulay. Kasabay nito, paulit-ulit siyang sinisigawan ni Rico na tumalon na siya at tapusin na ang lahat. Ang video na ito ang naging pinakamahalagang ebidensya na naglantad sa buong nangyari kay Tsuki. Si Rico ang itinuturing utak ng krimen, ngunit hindi siya nag-iisa. May ilan pang kabataang sangkot sa insidente at 2 sa mga kasama niya ay 16 na taong gulang pa lamang, kaya hindi na isinapubliko ng mga otoridad ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit dahil sa tindi ng kasong ito, isinapubliko ng pulisya ang pangalan ng isa pang kasabwat. Ito ay ang 19 na taong gulang na si Konichi Yuka. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa Asahikawa na isinapubliko ang pagkakakilanlan ng isang menor de edad na nasangkot sa isang mabigat na kaso. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa mga otoridad. Ano nga ba ang naging koneksyon ng mga taong ito? At nang tuluyan nilang mabuo ang mga pangyayari, isang nakakagulat na katotohanan ang lumitaw. Ilang buwan lamang bago ang insidente, ganap na hindi magkakilala sina Rico at Tsuki. Magkaiba sila ng lugar na tinitirhan at wala silang anumang ugnayan. Nagsimula lamang ang lahat dahil sa isang tila walang kwentang post sa social media. Tahimik at mabait na dalaga si Tsuki at mahal siya ng kanyang mga kaibigan. Ngunit matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, lumipat sila ng kanyang ina sa ibang lungsod kung saan nahirapan siyang makibagay sa bago niyang kapaligiran. Hindi rin naging madali ang kanyang buhay pagpasok ng high school at unti-unti siyang napagod sa mga problemang dala ng kanyang mga relasyon sa ibang mga tao. Kalaunan, huminto siya sa pag-aaral habang nasa unang taon pa lamang ng high school at lumipat sa isang distance learning high school kung saan online lamang ang mga klase. Dahil hindi na siya pumapasok sa paaralan ng personal, madalas siyang makaramdam ng matinding pag-iisa. Sa paghahanap ng makakausap at makakaugnayan, naging aktibo siya sa social media, ngunit dahil likas siyang mahiyain, hindi siya nagpo-post ng sarili niyang litrato. Madalas ay nakakatawang larawan o mga makabuluhang mensahe lamang ang ibinabahagi niya.
Kahit hindi alam ng mga tao kung sino siya, marami pa rin ang nagla-like at nagsishare ng kanyang mga post at kahit paano ay nagbibigay iyon sa kanya ng munting kasiyahan. Isang araw, may nakita siyang nakakatawang larawan ng isang taong kumakain ng ramen sa kakaibang paraan. Natawa siya rito kaya ibinahagi niya ito ng hindi na gaanong pinag-isipan. Gaya nga ng inaasahan, mabilis itong kumalat at maraming netizens ang natawa at pinagtawanan ang taong nasa larawan. Ngunit ang hindi alam ni Chucky, ang taong nasa litrato ay si Rico. Matindi ang insecurities ni Rico pagdating sa kanyang mukha at pangangatawan at ayaw na ayaw niyang kinukunan siya ng litrato at ang mga larawang inilalagay niya sa social media ay palaging dumaraan sa matinding pag-e-edit at filters. Ngunit ang larawang ibinahagi ni Chucky ay hindi na edit at malinaw nitong ipinakita ang tunay na itsura ni Rico. Hindi malinaw kung paano kumalat ang litrato, ngunit mabilis itong naging meme sa internet. Ang laman ng meme na iyon ay si Rico at hindi pangkaraniwang tao si Rico. Kahit nung estudyante pa lamang siya, kilala siya bilang isa sa mga pinakakinatatakutang pasaway sa kanilang lugar. Nasisiyahan siyang pahirapan ang mga taong mas mahina kaysa sa kanya at mainitin ang kanyang ulo at madalas niyang pinag-iinitan ang sinumang hindi niya gusto. Para sa kanya, normal lang ang manakit ng ibang tao at sapilitang humingi ng pera sa kanila. Alam ng lahat ng kanyang mga kaklase na mas mabuting umiwas na lamang sa kanya at isa sa mga madalas niyang paraan ng pananakot ay ang pilitin ng kanyang mga biktima na maghubad habang kinukunan sila ng video. Pagkatapos, ginagamit niya ang mga video na iyon upang takutin, hiyain at pilitin silang magbigay ng pera sa kanya. Isa siyang taong labis ang kalupitan at habang tumatanda si Rico, lalo lamang lumalala ang kanyang ugali. Madalas siyang makitang gumagala sa mga nightlife district ng Asahikawa at halos araw-araw na umiinom ng alak at kalaunan ay nasangkot pa sa bentahan ng ipinagbabawal na gamot. Dahil sa pakikisalamuhan niya sa mga mapanganib na tao, lalo siyang nalubog sa magulong pamumuhay, kabilang sa pagsali sa mga mapagsamantala at labis na hindi angkop na gawain. Marami sa mga ipinapagawa niya sa kanyang mga tinatawag na kaibigan ay nakakagambalang mga bagay na para lamang masunod ang kanyang baluktot na kagustuhan. Pero paano niya nagagawang tustusan ang magastos niyang pamumuhay? Ang katotohanan ay wala siyang trabaho at halos lahat ng perang ginagastos niya ay nanggagaling sa mga taong nasa paligid lamang niya na para bang sapilitang kinukuha lamang niya ito at halos hindi na niya iyon binabayaran. Sa paglipas ng panahon, nagsimula ng umiwas sa kanya ang mga tao. Unti-unti ring naubos ang pinagmumulan niya ng pera at doon siya nakaisip ng panibagong paraan upang kumita. Ito ang pananakot at sapilitang paghingi ng pera sa ibang mga tao. Para siyang isang mabangis na hayop na naghahanap ng mabibiktima at araw-araw siyang naghahalongkat sa social media upang maghanap ng madaling target. Kapag may napili na siya, isa-isang sinusuri niya ang lahat ng post at connection nito upang makahanap ng lihim o kahinaan na ayaw nitong malaman ng iba gaya ng relasyon sa ibang tao o mga sensitibong usapin. Hindi alam ng sino man kung paano niya nakukuha ang impormasyong iyon pero paulit-ulit niya itong ginagamit upang pagkakitaan ang kanyang mga nagiging biktima. At sa proseso nga ng paghahanap na iyon, napunta ang kanyang atensyon kay Chucky. Hindi lamang ibinahagi ni Chucky ang hindi na-edit na larawan ni Rico, hindi rin niya namalayang naging katatawanan pa ito ng maraming tao. Dahil dito ay nagalit ng sobra si Rico, ngunit higit pa roon, nakita niya si Chucky bilang perpektong biktima. Noong una ay nagpadala lamang siya ng galit na mensahe at tinanong kung bakit nito ibinahagi ang hindi na-edit na larawan ng ibang tao. Dahil naman sa takot, agad namang humingi ng tawad si Chucky.
Sa maikli nilang pag-uusap, agad napansin ni Rico na madali niyang makokontrol ang dalagita at mula noon, nagsimula na ang sunod-sunod na nakakatakot na pagbabanta nito sa kanya. Paulit-ulit niyang tinatakot si Chucky at sinasabing alam niya kung sino ito at hahanapin daw niya ito at papatayin. Hindi rin nawawala ang masasakit at bastos na salita sa kanyang bawat mensahe. Para sa isang 17 taong gulang na dalagita, napakalaking takot ang idinulot nito. Kalaunan ay humingi si Rico ng 100,000 yen bilang kabayaran sa danyos na ginawa daw ni Chucky sa paglalantad ng larawan nito sa social media. Sa sobrang takot naman, pumayag si Chucky na magbayad. Ngunit nang ihahanda na niya ang pagpapadala ng pera, nagkaroon ng technical na problema ang bangko kaya hindi agad na ipadala ang halaga. Dahil dito, lalong nagalit si Rico at inakusahan niya si Chucky na niloloko siya at muli niya itong tinakot. Dahil dito, hindi na halos makatulog si Chucky. Natakot siya nga hanapin siya ni Rico at sasaktan at hindi lamang siya kundi pati ang kanyang ina. Sa huli ay pumayag si Chucky na makipagkita ng personal kay Rico upang humingi ng tawad at mangakong ibibigay ang pera sa kanya. Kaya naman, noong 18 ng Abril taong 2024, nagkita sila sa harap ng isang estasyon ng tren. Ngunit hindi nag-iisa si Rico, may kasama siyang 3 kasabwat at pagkaharap pa lamang nila kay Chucky, agad nila itong pinilit na sumakay sa sasakyan at dinala sa lugar ni Rico sa Asahikawa. Habang nasa biyahe, walang tigil nila siyang minumura at sinasaktan. Pinahiya rin nila siya sa paraang labis na nakapagpapababa sa kanyang dignidad. Halos 4 hanggang 10 oras siyang naipit sa loob ng sasakyan habang nararanasan ang matinding pagpapahirap. Pagdating nila sa Asahikawa, huminto sila sa isang malapit na convenience store at sa pagkakataong iyon, bahagyang naging kampante ang grupo. Sinamantala iyon ni Chucky at mabilis na tumakbo papasok sa convenience store upang humingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, sa huli ay nabigo rin ang kanyang pagtakas. Maaaring iyon na sana ang pagkakataong mailigtas niya ang kanyang buhay, ngunit sa kasamaang palad, hindi iyon nangyari. Dahil dito, labis na nagalit si Rico sa pagtatangka ni Chucky na makatakas. Kinaladkad niya ito papunta sa isang madilim na iskinita at halos mawalan ng malay si Chucky sa tindi ng pananakit na kanyang naranasan. Pagkatapos nito, muli nila siyang isinakay sa sasakyan at dinala sa Ishikari Bridge. Dahil lumaki si Rico sa lugar na iyon, alam niyang liblib ito at walang mga CCTV. Ngunit pagdating nila roon, napansin nilang mas maraming sasakyang dumaraan kesa sa inaasahan nila. Napagdesisyonan nilang huwag ituloy ang kanilang plano roon at sa halip ay lumipat sila sa Kamui Bridge. Pagdating nila sa tulay, kinaladkad ng mga kasabwat ni Chucky palabas ng sasakyan at sapilitan nilang hinubad ang lahat ng kanyang damit. Nang mapagtanto ni Chucky ang nakakatakot na mangyayari sa kanya, tuluyan na siyang napaiyak at desperado siyang nagmakaawa na iligtas ang kanyang buhay. Ngunit sa halip na maawa, nagtawanan lamang ang grupo habang kinukunan pa siya ng video. Pagkatapos nito, pinilit ni Rico si Chucky na umupo sa railings ng tulay at inutusan siyang tumalon. Sa loob ng 4 hanggang 5 oras, tiniis ni Chucky ang walang humpay na pananakit, pananakot at matinding pagpapahiya. Marahil ay napagtanto niyang wala ng saysay ang patuloy na pagmamakaawa niya at inisip niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Sa huli ay tumalon na lamang si Chucky mula sa tulay. Matapos matiyak na wala na siyang buhay, kinuha ni Rico ang wallet at telepono ni Chucky at kalaunan, itinapon nila ang telepono sa isang lugar na malayo sa tulay bago sila tuluyang umalis sa pinangyarihan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas marami pang detalye tungkol sa mga kasabwat ang nabunyag. Si Yuka, ang tanging kasabwat na isinapubliko ang pagkakakilanlan, ay hindi lamang kasama noong gabing nangyari ang insidente. Mula pa sa simula, tinutulungan na niya si Rico sa pagpapadala ng mga nagbabantang mensahe kay Chucky.
May relasyon silang parang nakakatandang kapatid at nakababatang kapatid bagamat tila napaka-immature ng kanilang samahan. Ganap na kasabwat si Yuka sa malagim na krimeng ito at kalaunan lumabas din ang mga nakakagulat na impormasyon tungkol kina Yuka at Rico. Gaya nga ng inaasahan, kilala na si Yuka bilang problemadong bata mula pa noong bata siya. Madalas siyang sumama sa mga pasaway, ng aapi ng mga kaklase at maging ang mga guro ay hindi niya nirerespeto. Kalaunan, naging malapit siyang kaibigan ng pinakakinatatakutang tao sa kanilang grupo at walang iba kundi si Rico. Habang tumatanda sila, madalas silang magkasamang gumala sa mga bar at entertainment district. Ang mas nakakagulat pa rito, 3 araw lamang matapos ang nangyari kay Chucky, nag-upload pa silang dalawa ng video sa social media kung saan masaya silang kumakanta habang nagmamaneho. Mas lalo pang ikinagulat ng publiko ang sumunod na revelasyon. Ito ay ang koneksyon ni Rico at ni Yuka sa ilang miyembro ng pulisya sa Asahikawa. Bagamat tila mahirap paniwalaan, si Rico kahit nasa maagang 20 anyos pa lamang ay kilala sa pagiging mapangkontrol at mahusay magmanipula ng ibang tao. Mahilig siyang makipagkilala sa mga mayayaman at maiimpluwensyang personalidad sa kanilang lugar. Gumagawa din siya ng mga koneksyon at gumagamit pa ng mga hindi nararapat na paraan upang mapalawak ang kanyang impluwensya. Nasisiyahan siyang maramdaman na kapantay niya ang mga makakapangyarihang tao at madalas pa niyang ipinagmamalaki ang mga koneksyon niyang iyon. Bagamat naganap ang inuman kasama ang ilang pulis bago pa nangyari ang krimen, naging kabalintunaan ang sumunod na pangyayari. Ilan sa mismong mga pulis na nakasama nila noon ang naitalagang mag-imbestiga pa sa pagkawala ni Chucky. Ngunit mayroon pang mas nakakagulat na revelasyon na pag-alamang may lihim na relasyon si Rico sa isang nakatataas na opisyal ng pulisya na kabilang sa mga humahawak ng kaso. Noong panahong natuklasan ang mga nagbabantang mensahe, may hindi tamang relasyon pala siya sa isang mataas na opisyal ng pulisya na nakilala niya sa isang bar noong Abril taong 2024. Dahil dito, halos hindi ito mapaniwalaan ng publiko. Nakakagulat para sa kanila na isang opisyal ng pulisya ang may lihim na relasyon sa isang kilalang kriminal sa kanilang lugar. Pero gayunpaman, hindi ito itinanggi ng Japanese police. Ang opisyal na sangkot ay inilipat sa General Affairs Department, ibinaba ang posisyon at matinding binatikos. Sa isang banda, dahil kina Rico at Yuka, nabunyag din ang katiwalian at hindi tamang asal ng ilang miyembro ng Hokkaido Police. Noong Hunyo taong 2024, formal na humarap sa paglilitis sina Rico at Yuka dahil sa mga kasong may kaugnay sa pagpatay, sexual na pag-atake, iligal na pagkulong at sapilitang pangingikil. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang kanilang paglilitis. Naging usap-usapan din ang kasong ito sa buong Japan. Habang patuloy ang paglabas ng mga bagong detalye, lalo pang nalalaman ng publiko ang matinding kalupitan ni Rico dahilan upang mas lumaki ang galit ng mga tao. Dahil napakapambihira ng kasong ito, marami ang naniniwalang nararapat lamang na ipataw sa kanilang dalawa ang pinakamabigat na parusang pinapayagan ng kanilang batas. Ngunit sa ngayon, wala pa ring pinal na desisyon ng korte. Hintayin na lamang natin ang magiging hatol at kapag may mga bagong impormasyon tungkol sa kasong ito, agad ko kayong bibigyan ng update. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay huwag mong kalimutang ilagay sa comment section ang iyong saloobin at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.